Hello mga kaulam! Kakain muna kami ng inay. Ako nagpunta din sa bahay ng aking kapatid. Nagbukas ako ng maalat na itlog dahil na-miss ko ito. Binilhan ko din yung kapatid ko na babaunin niya doon sa kanyang amo. Ang sarap. Tingnan naman ninyo aking kanin, anong dami. Dahil iyan ay alas 7 na ng gabi, ay first meal ko pala ang iyan. Yan pa lamang ako kakain. Naku po, Rode, mahigpit. Tapos, ang kapatid ko ay nagpakbet at ako'y bumili ng mga gulay-gulay. Tapos, ang inay, nakita nyo yung isda. Yan ay sinaing na senyorita. Ayan, oh. Yan. Sinaing ng inay at muntik pa raw nasunog kaya walang kasabaw-sabaw, walang patis. Sabi ng inay, maigit nakita ko kung hindi ay dapat ay sunog na. Ko po, Diyos ko po, Rude, anong sarap ng kain. Tapos, nagprito pa din diyan ang inay ng ang kapatid ko ng lapu-lapu. Sabi ko, dapat ang lapu-lapu ay pagkagayon ay tinola at yun naman ay mataba. Pag mataba ang lapu-lapu mga kaula, masarap ang tinola tapos may dahon ng sili. Ako nga pala hindi nakapamalengke doon sa malaking palengking fish market na dati kong pinupuntahan. Dahil kahapon ay hindi nakapasok ang aking sasakyan. Hindi ko maintindihan kung bakit sinaraduhan nila yung daan at may inaayos sila. Tapos doon naman sa detour na ibinigay nila, hindi rin naman ako makapasok hanggang highway lamang. So ako'y nagdesisyon na at ako'y malilate na nga sa mga inay at anong tanghaling-tanghali na hindi pa nga ako nakain. Dahil ang plano ko doon, bibili ako ng siomai doon sa may fish market, hindi nga ako nakapasok. Di dumiretso na ako, nagpunta ako ng Satwa, doon ako bumili ng gulay at napakadami din naman doong sariwang gulay. Nakakita tuloy ako ng magandang kalabasa, sitaw, okra, talong, tapos ang pinakamaganda pa doon ay nabilhan ko ang inay ng napakalalaking abokado na ang pagkakaganda-ganda ng laman. Ay ilang beses nang binilhan ko ang inay ng abokado ay ligwak na ligwak at yun daw yung ilang abokado na nabili ko sa kanya. Hindi daw nahinog. Kahit daw iniligay niya na sa bigasan, hindi pa rin daw nahinog. Sabi ko siguro yung na-harvest yun na hindi pa siya talaga dapat i-harvest. Ay paborito ng inay ang abokado. Kaya pagkarating ko diyan, nagbukas agad siya ng malaking abokado, kinain agad niya yung pinaka 1/4 dahil hindi talaga parang kinain niya yung kalahati dahil hindi talaga daw niya parang hindi niya na kayang tiisin sa sobrang miss niya ang abokado. Tapos ako'y nakakatulog diyan, nakakatulog pa ako sa pag-iintay dahil nagluto nga ang kapatid ko, siya ang gumawa ng pakbet, siya nagluto ng pritong lapu-lapu. Tapos nag-fish fillet pa siya. Ay sabi sa akin, pasensya ka na, ang aking fish fillet ay medyo maalat. Kako carry na. Nakain nga ako ng maalat na itlog. Sabi kong ganyan. Pero yung itlog na maalat na yun mga kaulam, ang nakakatuwa, hindi siya maalat. Masarap siya. Mamantika, tapos lutong-luto. Parang tapos wala siyang alat. Dito sa Dubai mga kaulam, sobra ditong daming tinda na itlog na Tagalog. Ang problema ay yang minsan bulok, minsan sobrang alat na parang asin, minsan yung parang hilaw pa. Tapos itong nabili kong ito, lutong-luto siya pero hindi siya masyadong maalat. Caring-carry lang talaga. Kahit hindi ko na nga nilagyan ng kamatis, okay na. Tingnan ninyo ang inay, kumurot pa ng kaunti sa itlog na maalat. Alam niyang bawal sa kanya. Masaya ang kainan naming iyan at kami diyan naghuhuntahan at aming binubuli ang aking pamangkin, si Kaylan, at may sumpong. Nako, kararating lang nila galing sa birthdayhan, imbitado siya sa birthday ng kanyang kaibigan. Ngayon, gusto niyang bumalik doon sa area dahil yung lugar na pinuntahan nila ay yung dating lugar kung saan sila nakatira. Parang na-miss yata ng bata yung place niya dati. Doon naman talaga siya lumaki. Sabi niya, I want to go back. Paano babalik? Unang-una, gabing-gabi na. Pangalawa, hindi man pwedeng bumalik doon. Sabi ko, sige, tawagan ang car lift. Sabi ko, sige, tatawagan ko ang car lift at ipahahatid kong mag-isa. Ko galit na galit sa akin at irap na irap sa akin. Sabi ko, pwede ka namang bumalik doon mag-isa. Hayaan mo ang mami at daddy lang dito at kakain muna sila. Ko grabe ang irap sa akin. Dapat sa Monday pa ako pupunta diyan sa mga inay dahil ako walang pasok sa Monday. Nag-chat ang kapatid ko, sabi niya wala na kaming gulay dito. Wala naman ditong mabilhan ng sariwang gulay kagaya ng mga dinadala mo. Sabi ko, sige, dahil kahapon wala naman talaga akong planong pumunta muna doon dahil gusto ko munang magpahinga.
dahil ako'y medyo hindi maganda ang pakiramdam nung nakaraang gabi, nung mga ilang gabi. Sabi niya, wala na kami ditong dahil wala naman talagang mabilhan doon ng sariwa kagaya ng dinadala ko. Sabi ko, sige, ako'y pupunta na diyan. Di ako ngayon nag-ano na, ang hindi naman talaga inaasahan hindi ako nakapasok sa fish market. Kaya ang dala-dala kong isda sa kanila ay yung 1 kilo lamang na dalagang bukid na nabili ko din sa Satwa. Meron din naman doong isdaan kaso sa supermarket. Pagkagayon, bihirang-bihira ka makakakita ng sobrang fresh. Yun ay mga nakalubog na sa yelo, mga 2 araw nang nasa yelo. Pero nakakita ako ng sariwang dalagang bukid, kaya binilang ko din sila ng 1 kilo. Baka bukas, bukas Lunes, hindi ko alam talaga dahil 2 tutor ko, tapos may dental appointment ako bukas. Hindi ko maintindihan kung ano ang uunahin ko bukas. Gusto kong pumunta dahil magdadala ako ng gamot ng inay na galing sa Pilipinas. Hindi ko talaga alam kung paano ko hahati-hatiin ang aking oras mga kaulam. Sabi ng inay, paubos na raw yung kanyang gamot na iniinom, yung herbal. Dumating ang pamangkin ko may dala. Sabi ko naman, paano kaya? Siguro, ipaparider ko na lamang. Hindi ako sanay magparider dito. Hindi ko pa naranasan na magparider. Kaya maghahanap ako kung paano ko gagawin yung pagpapadala nung sa inay na gamot. Bahala na.